Mateo Kapitulo 16. At nagsilapot ang mga Fariseo at mga Saduso, na tinutokso siya na sa kanya'y nagsisihiling na sila'y pagpakitaan ng isang tanda na mula sa langit. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, sa kinahapunan, ay sinasabi ninyo, bubuti ang panahon, sapagkat ang langit ay mapula. At sa umaga, ngayoy uunos, sapagkat mapula at makulimlim ang langit. Kayo'y marurunong magsikilala ng anyo ng langit, datapwat hindi ninyo manggakilala ang mga tanda ng mga panahon. Ang isang lahing masama at mapangalon niya ay humahanap ng tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda, kundi ng tanda ni Jonas. At sila'y iniwan niya, at yumaon. At nagsidating ang mga alagad sa kabilang ibayo at nangakalimot na mangagdala ng tinapay. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayo'y mag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga Fariseo at mga Saduso. At sila'y nangagkatuwiranan sa kanilang sarili, na nagsasabi, hindi tayo nangakapagbaon ng tinapay. At nang matalastes ni Jesus ay sinabi, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo'y nangagbubulay-bilay sa inyong sarili, sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo natatalastas, at hindi ninyo naaalaala ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Niyaong 7 tinapay sa 4,000 lalaki, at kung ilang bakol ang inyong nailigpit? Ano't hindi ninyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo'y tungkol sa tinapay? Datapwat kayo'y mag-ingat sa lebadura ng mga Fariseo at ng mga Saduso. Nang magkagayo'y kanilang natalastes na sa kanila'y hindi ipinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa lebadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Fariseo at ng mga Saduso. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kanyang mga alagad, na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan, si Juan Bautista, ang ilan, si Elias, at ang mga iba, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanag laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayo'y ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong yao'y nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad, na kinakailangang siya'y pamaroon sa Jerusalem, at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y patayin, at muling ibangon sa 3 araw. At isinama siya ni Pedro, at nagpasimulang siya'y pinagwikaan, na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Datapwat lumingon siya, at sinabi kay Pedro, lamagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabanggan ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay, o ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayo'y bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito,
na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan, hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian.